nga pala si Christine Joy Antonio Luarca. So, dati po akong employee ng South Asia Link before ako maging loan consultant. So, loan consultant na ako for Sepat Credit siguro most likely 3 years. So, ganun. Siguro, bata pa lang talaga, extrovert na talaga ako. Like, kung ano yung nakikita nyo ngayon, yun na talaga ako. Very, very loving, super duper sweet sa parents. Like, I love you ma, I love you pa. Tapos, bata pa lang ako, na mulat na yung sarili ko na kay Lord. So, sobrang lapit ko talaga. Like, to the point na, Lord, gusto ko ng lugaw mamaya, baka naman pwede mo akong bigyan ng 20 pesos, mga ganon. So, mga things like that. So, growing up, sobrang curious ko sa mga bagay. Nag-arts ako, nag-journalism ako, nag-choir ako, nag-piano ako, nag-guitar lessons ako. Pero, nung elementary naman ako, lumaban ako ng Palarong Maynila sa sport na gymnastics. Siguro nung mga bata ako, no, na-enjoy ko naman yung Little Christine Luarca. Pero nung sumampa na ako ng college, kasi nga, nagkaroon ako ng problem, early pregnancy. So, nabuntis ako during college. Pero it doesn't, kumbaga, hindi naman siya naging hadlang for me na ipagpatuloy yung pangarap ko. Kasi, di ba, buntis ka na, tas hinto ka pa sa paano ka na? So, yun. Yung during naman nung time na yun, syempre, pumasok na sa isip ko na kung paano na yan, nagkaroon ka ng nabuntis ka na. So, doon na pumasok yung mga discarded skills. Pero bago pa ako magka-baby nun, gumagawa na talaga ako ng thesis, feasibility studies, case studies, market research ng mga iba't ibang university, hindi ko na babanggitin. So, kumbaga doon ko nakita yung okay, pwede pala akong kumita. Doon ko kinukuha yung mga gusto kong bilhin, like may bagong shoes, gano'n. Pero yun, yung pinaka nag-push naman sa akin, yung doon sa isang ginawa kong negosyo. Kasi nga syempre, nabuntis na nga ako nung college ako. Hindi na ako pwedeng magsulat, hindi na ako pwedeng gumawa ng feasibility studies, hindi na ako pwedeng gumawa ng mga market research and all. So, I have to think, paano ako kikita? So, ang diskarte ko noon, yung allowance ko before, binibili ko ng mga ukay-ukay na mga damit. Tapos, habang carry ko yung anak ko, binibenta ko talaga siya sa classroom. So, ever since, hindi na talaga ako marunong mahiya. So, siguro, yun yung pinaka naging inspiration ko talaga eh. Alam mo minsan, ang galing lang talaga ni Lord, no? Kasi, bata pa ako noon, tas everything is okay naman. So, wala namang problem. Tapos all of a sudden, bigyan kita ng baby dyan. Nagkaroon ako ng anak. Pero akala natin nun burden eh. Akala natin nun problem. Pero siya pala yung icebreaker. Siya pala yung reason kung paano ka mag-strive. Alam mo yun? Kasi syempre, siya yung magiging inspirasyon mo sa lahat ng hindi ako pwedeng tamarin. Kailangan may papadedayin ako. Hindi ka pwedeng hanggang dyan ka lang kasi may pag-aaralin ka. So, yung mga anak ko talaga yung pinakarason ng lahat kung bakit talagang pinupush ko yung sarili ko to Kasi parang deserve naman siguro ng mga anak natin na mabuhay nang hindi sila namomroblema, diba? So, during pandemic, isa sa pinaka-challenging kasi sa akin yung na-retrench ako eh. So, syempre, nung time na yun, ang hirap mawalan ng trabaho kasi wala ka ng income, saan ka kukuha ng pangkain, tas nasa bahay ka lang. Doon lalo lumabas yung pagiging madiskarte ko eh. Kasi nag-live selling ako. Instead na mag-iiyak, wala na akong trabaho, ganyan. Siguro yun din yung isang reason kung bakit maganda sa akin yung pagiging curious ko sa mga bagay-bagay, yung laging paghahanap ng answers sa lahat ng problems. Thank you, Lord. Kasi nung time na yun, hindi nawalan ng trabaho yung husband ko. Pero ang pinaka naging challenge sa amin, kasi nga syempre, habang nangangarap kami with our family, syempre gusto namin magkaroon ng bahay. Nakakuha kami ng bahay, pero during pandemic, sinurrender namin. Kumbaga, nakapagbayad na kami ng ilang years, pero during pandemic, kailangan namin siyang i-let go. Kasi nga, hindi na namin kaya. Tapos, yung may padre de pamilya, ang sarap lang din magkaroon ng partner na provider. Yung
partner na bukod sa hindi na siya intindihin sa mental health natin, sobrang okay na siya emotionally. Financially, I can say naman na he's a good provider for our family. Kumbaga, hindi man luxurious yung buhay namin, pero we survive. Kaya namin kumain ng 3 beses sa isang araw, and with that, we're very grateful na. Message ko sa partner ko is, Dad, alam mo na yon, like ikaw sinasabi sa'yo na napakaswerte ko sa'yo. Ay, ikaw pala swerte sa akin. Thank you kasi sinusuportahan mo ako sa lahat ng decisions na ginagawa ko sa life ko, mapahamak man ako or hindi. Kasi believe it or not, yung mga decisions ko naman na pinapahamak ko, nasa scam ako, ganon, is yun din yung nagiging reason kung bakit nag-grow ako. Kumbaga, charge to experience na lang lahat. At pasensya ka na kung minsan may toyo tayo, ganon. Parang normal lang naman ata yun, pero alam ko yun naman yung pinaka-gusto mo sa akin eh. Thank you. I'm lagi, everyday ko sinasabi sa'yo na napakaswerte ko. At alam yun ng mga taong naka-surround sa akin kung gaano ako kaswerte sa asawa ko na never akong niloko. Wow, bongga. So yun, thank you Dad for everything. I love you. Na-discover ko po yung Sepat Credit kasi prior being loan consultant is LC na po ako ng ibang financing company. So, lumapit sa amin yung before, parang chinika lang ako ba? Na, oy, endorse ka rin naman sa amin ng accounts. And that time na na-meet ko siya, parang ang sinasabi niya lang before, hindi naman siya yung totally, ewan ko, ito yung siguro, hindi naman kasi kailangan pag ima-market mo yung LC, kailangan trying hard ba? Na laging, bigay ka naman sa amin ng account, hindi, naging friend ko lang siya eh. Tapos nung time kasi na nag-approach siya sa akin, parang nagkakaroon na rin ako ng challenge. Kasi yung financing partner na kung saan ako initially nagbibigay ng accounts, hindi na nila makater yung dami ng accounts ko. So, nung lumapit siya nung time na yon, yung relations manager ng Sepat, is yun, natulungan niya ako na i-manage din yung mga clients ko, ganon. Tapos, dumating na sa point na, ayan, si Sepat Credit, kumbaga, may mga visions ako, may mga gusto kong gawin, and nandyan sila. So, nandyan yung support from starting an individual loan consultant to an institutional na may team na. I mean, hello, sino makakapagsabi na kaya mong gumawa ng ganitong klase ng business, di ba? So, bukod sa nahahawakan mo na kasi yung oras mo, yung team ko, I mean, sila kasi yung pinaka-reason kung bakit dire-diretso din to eh. Siguro message ko for my team is, mahal na mahal ko kayo. I mean, kasi nga, nandun kami sa environment na we work while we play. Ine-enjoy lang naman namin, may accounts o wala eh. Kumbaga, nagbibiroan kami, nag-aaway kami, usual na magbabarkada. Gusto ko lang sabihin sa kanila na talagang I really appreciate everything that they've done para sa team na to. Kasi, ang gagaling nila eh. Hindi ko man sabihin sa mga yan, alam naman nila yan eh, na magagaling talaga sila. Kasi, hindi ko rin naman to kaya mag-isa, no? So, ang gagaling nila for that, ang gagaling nila mag-monitor, ang gagaling nila mag-handle ng mga clients. Kasi, napakaswerte ko lang talaga sa team ko. Gawa ng, may mga bagay na hindi ko na kailangang sabihin, pero nagagawa na nila. Tapos, nakaka-proud din, syempre, nandito kasi siya ngayon, si Karen, na yon manager na siya ngayon. Kumbaga, kaya niya na rin magsalita sa mga team namin na, ganito ang gawin natin. Kumbaga, nag-grow kami habang nag-grow yung business. Hindi yung ako lang nag-grow, hindi yung sila lang nag-grow, pero nag-grow kami ng sama-sama at walang nalileft behind. So, yun lang. Love you, team. Sana dumami pa tayo like thousands. Wow! Pero wag niyo ako itots, ha? Siguro ang message ko lang para sa mga gusto at mga existing loan consultants na katulad ko is find your purpose. Kasi, 'di ba, parang ang gaan mabuhay pag alam mo yung purpose mo. Syempre, yung purpose na yun, it's for the God's glory. So, kung sa tingin mo may purpose ka dito sa business na to, continue mo.
Kumbaga, let's not just do this for the money, for the monetary. So, let's find our purpose and the blessings will follow naman eh. So, hindi siya laging tungkol sa pera. Hindi siya laging about money. Kasi naniniwala din naman ako na ang blessing is hindi lang about... Kasi lagi siyang sumusunod. Based on my experience, ang monetary blessings is sumusunod kapag ginagawa mo yung tamang purpose mo. Ako nga pala si Christine Joy Antonio Luarca ng Kabaro Siemens Loan, 28 years old at 4 na taon ng loan consultant sa Cepat Credit.